Maraming ina ang handang mahalin ang anak nila, ngunit paano kung siya rin ang magdadala ng dilim sa buhay mo? Sa isang iglap, ang tahanan ay nagiging pugad ng trahedya. Ito ang kwento ni Evelyn Sayos, isang ina na nagmahal, nag-alaga at nagtiwala sa kanyang anak. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagmamahal na ibinigay niya, ang kanyang buhay ay nauwi sa trahedya. Tahimik at simple ang buhay ni Evelyn sa Dasmariñas, Cavite. Isa siyang mapagmahal na ina at mula nang siya ay mabiyuda noong 2011, siya na ang tumayong ama at ina ng kanyang mga anak. Sa kabila ng bigat ng responsibilidad, kinaya ni Evelyn ang lahat alang-alang sa kinabukasan ni na Joanna at Juan. Noong 2014, sa edad na 16, nagkaroon ng karelasyon si Joanna na kinilala sa pangalang Ronald. Kalaunan nabuntis siya at piniling magsama. Labis ang hinanakit ni Evelyn sa balitang ito dahil napakabata pa ni Joanna. Ngunit sa kabila ng pagkadismaya, nanaig pa rin ang kanyang pagiging ina. Tinanggap niya ang sitwasyon, kinupkup ang magkasintahan at tinulungan silang mag-alaga ng bata pati na rin sa gastusin. Ngunit ang pag-aalaga at pagtulong na iyon, siya rin palang magiging dahilan ng isang malagim na trahedya. Taong 2016, isang araw na tila ordinaryo lamang, biglang nawala si Evelyn. Ayon kay Joanna, umalis daw ang kanilang ina papuntang Singapore, kasama ang mga kaibigan. Maging si Juan nakatanggap pa ng mensahe mula sa social media account ng kanyang ina. Palatandaan na buhay at maayos pa ito. Buong akala ng lahat, nasa ibang bansa si Evelyn. Ngunit iyon pala ay isang kasinungalingang matagal na itinago. Lumipas ang 2 taon, nagsimulang magduda si Juan nang wala pa ring balita mula kay Evelyn. Sinubukan niyang magtanong-tanong sa mga kaibigan ng kanyang ina. Ngunit laking gulat niya nang sabihin ng mga ito na hindi kailanman nila nakasamang pumunta ng Singapore si Evelyn, taliwas sa pahayag ni Joanna. Lalo pang nagtaka si Juan kung bakit tila walang pakialam si Joanna sa pagkawala ng kanilang ina. Noong June 2018, napilitan siyang i-report sa pulisya ang pagkawala ni Evelyn. Idineklara itong missing person. Isang taon na lumipas, taong 2019, madalas nang mag-away sina Joanna at ang kanyang karelasyon na si Ronald. Sa huli, naghiwalay ang dalawa at umalis sa bahay ni Evelyn. Naiwan si Juan mag-isa sa bahay ng kanilang ina. Taong 2020, napagpasyahan ni Juan na ipa-renovate ang bahay. Gusto niyang ayusin ang kusina at ang likod ng bahay dahil wala itong maayos na kisame. Ngunit ang simpleng pagpapagawa, mauuwi sa pinakamalaking bangungot ng kanilang pamilya. Habang binubungkal ng mga trabahador ang semento sa likuran ng bahay, bigla silang nakatagpo ng mga identification cards kasama ang passport at ATM card ni Evelyn. Ipinaabot nila ito kay Juan at doon tila kumabog ang dibdib niya. Naisip niya agad, kung nasa Singapore si Evelyn, bakit nakabaon ang kanyang passport? Mula sa puntong iyon, nagsimulang mabuo ang matinding hinala. Kaagad niyang ipinaalam sa pulisya ang natagpuang ebidensya. Sa pagdating ng mga pulis, napansin agad nila ang umaalingasaw na mabahong amoy mula sa paligid ng septic tank. Isang amoy na tila nagsusumigaw ng matagal nang itinagong sikreto. Unti-unti nilang tinibag ang makapal na semento at sa pagbungad sa loob ng septic tank, isang nakagigimbal na tanawin ang kanilang natuklasan. Isang bangkay ng babae. Kaagad itong isinailalim sa DNA testing at walang duda, ito ay si Evelyn Sayos.
ang ina na kanilang minahal, matagal na palang patay. Lumabas sa investigasyon na sina Joanna at ang kanyang kasintahan na si Ronald ang pangunahing suspek. Noong August 17, 2016, naghanda raw sila ng isang sorpresa para kay Evelyn. Ngunit sa halip na kasiyahan, ito'y naging araw ng karumal-dumal na krimen. Pagbaba ni Evelyn sa hagdanan, agad siyang sinalubong ni Ronald, pinukpok sa ulo gamit ang martilyo at pagkatapos ay sinaksak ng ilang ulit. Walang awa, walang kalaban-laban. Pagkatapos ng brutal na pagpaslang, kaagad silang bumili ng buhangin at semento. Doon nila ibinaon ang bangkay ni Evelyn sa septic tank kasama ang kanyang mga ID at personal na gamit. Tinabunan nila ng makapal na semento upang matakpan ang kanilang kasalanan. Ngunit hindi lamang iyon. Gumawa pa sila ng peking social media account sa pangalan ni Evelyn upang palabasin na nasa ibang bansa ito. Para sa lahat, buhay si Evelyn. Ngunit sa katotohanan, 4 na taon na siyang nakahimlay sa ilalim ng kanilang bahay. Sa isang extrajudicial confession, inamin ni Joanna na ilang beses nang sinabi ni Ronald ang balak na patayin ang kanyang ina. Sinabi raw niya na huwag ituloy ang masamang plano. Ngunit kalaunan ay nagawa pa rin nila ito. Ayon kay Joanna, tinakot siya ni Ronald at kaya't hindi siya nagsumbong. Ngunit para sa mga pulis, hindi siya inosente sapagkat sa loob ng 4 na taon, nagawa niyang pagtakpan ng krimen at manatiling tahimik habang kanyang ina ay nakabaon sa septic tank. Sa huli, sinampahan si Ronald ng kasong murder, habang si Joanna naman ay naharap sa kasong parricide, ang pinakamabigat na krimeng maaaring ipataw sa isang anak laban sa sariling ina. Isang ina na buong pusong nagmahal, nag-aruga at nagsakripisyo para sa kanyang mga anak, ngunit sa huli siya rin ang pinatay ng mga taong pinakamalapit sa kanya. Ang kwento ni Evelyn Zayos ay nagpapaalala sa atin ng isang masakit ngunit mapait na katotohanan. Minsan ang pinakadelikadong kaaway ay matatagpuan mismo sa loob ng ating tahanan. Maraming salamat sa panonood ng Boses ng Krimen. Dito bawat kwento ay tunay at bawat kaso ay may katotohanan. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa susunod na episode.